na tila baga si Ombudsman Boying Rimulya nahulog sa bitag o patibong ni Atty. Baligod at ang 18 ex-Marines. Ito, kanyang post. Nabitag si Rimulya sa isang sa isang litrato na tila sadyang ipinain para mapilitan siyang umamin na may katotohanan ang mga maleta deliveries. Madaldal ka kasi, Boyeng. Ayan tuloy, nabitag ka. Oo nga, no? Ang galing talaga nitong si Atty. Baligo. Yung wisdom niya pag nagsasalita, there's full of wisdom na, hindi ko muna yan sasagutin. Later on na lang. Ganito yan. Yung pigil na pigil ang kanyang pagsagot na nakaka-excite na, mayroon pang itinatago pala ito. So, ano ba yung litrato? May nag-iisang litrato Maleta deliveries. Panahon pa ng Duterte administration. Sino ba yun? Lord Alan Velasco, dating Speaker of the House, panahon ni Tatay Digong. Yun ngayon ang at least umamin. Umamin na matagal nang may maleta deliveries. So, ibig sabihin, sabi niya, hindi lang Marcos Jr. ang maleta delivery kahit panahon sa Duterte. Ang bilis nilang mag-press con. Kaya, hindi nila naisip ilang picture o ilang maleta delivery yung kay Lord Alan Velasco. Isa, dalawa, tatlo. O ilang malita dito sa Marcos Jr. Inamin Pati na rin si Senator Ping Lacson, umamin na rin Sabi niya, for sure, may delivery. Wala na ano sila sa kanilang bibig nadudulas sa bibig. Meron. So ano ngayon? Kung panahon ni Tatay Digong may delivery, imbestigahan ninyo. Ano ngayon? Si Tatay Digong ba namin nakatanggap ba ng maleta nung panahon niya? Patunayan ninyo. Magpakita kayo ng picture na na-deliveran ng maleta si Tatay Digong. Sinasabi ni Atty. Baligod, may pictures daw siya na pictures with Sandro Marcos pag-deliver ng maleta sa Paway. Picture, may hawak silang picture with the President na nandun yung maleta. Meron ba silang may pakitang picture na na-deliveran ng maleta si Tatay Digong? Patay sila ngayon. Ang galing. Kaya kung minsan, dito tayo nahuhuli sa ating dila, ating bibig. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Inaamin na nila na mayroong maleta delivery. Anong gagawin nila? Wala lang. Bahala na tayo, tama. Pwedeng nila kasi sila they are in power. Silang nakaupo. Kung ayaw nilang imbestigahan, wala tayong magagawa. Ito, opinion ko lang ito Yung sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na patas kami dito. Kahit sinong nag-appoint sa akin, pwede ko siyang kasuhan. Ganun ang sinasabi niya Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Mga kababayan, kaibigan, maniwala ba kayo na kayang kasuhan ni Ombudsman Boying Rimulya si PBBM? Maniwala ba kayo na kaya niyang kasuhan si Romualdez? Tell it to the Marines. Maniwala ba kayo? Sinasabi na ngayon ni Senator Lacson na bukas naman ang pintuan ng Blue Ribbon Committee para sa mga ex-Marines. Pero ayusin ninyo ang
may kondisyon siya eh. O may maasahan ba tayong investigasyon sa Blue Ribbon? Ako wala na. Wala na. Talagang next administration na lang, diyan tayo magkakaroon ng hustisya. Ngayon, I'm sorry, ayokong maging negative. Kailang negative na ako pagdating NBI, Ombudsman, Blue Ribbon. Wala na akong aasahan. I don't know sa inyo. Oh, tingnan natin. People nag-react, 8,400 nag-react. 4,800 tumatawa. Ako, tumatawa ako eh. Tinatawanan ko si Boying Rimulya. 3,400 nag-like. Sinong nilike nila? Ayun. Wisdom ni Atty. Baliton na para bang sinadya na painan ng isang litrato para umamin. Oh, basa tayo sa mga comments. Faith Diwa, si Mr. Bendelong ngayon, Ben the Truth. Neil Christopher Tan, is slippery as an eel, but a slip of the tongue gave him away. Cyril Ocanyada, he doesn't know the tongue is in a wet place and can easily slip. Madriel Gabriel, the best that Boying did, that's interesting. Rimulya, oh, inamin niya. In fairness to him, inamin nga niya na nakipagkita siya sa ICC. Eh si Trillanes, todo deny. Oh, nung inamin ni Rimulya, oh, di napilitan si Trillanes, umamin na rin. Ninette Sibilia, you can cut a fish from its own mouth. Oh, siyempre, mabingwit sa ano. Nico Noel, yun na nga, inamin niyang totoo talaga ang mga deliveries. So, ang laking sakit ng ulo nila itong 18 Marines and of course, with Atty. Baligon. Kaya pagdasal po natin, maproteksyonan itong 18 Marines with Atty. Baligon. Ang laking tulong nila, confirm yung sinabi ni Gutesa, confirm yung sinabi ni Saldico. Sana darating ang panahon magsalita rin si Saldico at patutuhanan ang sinasabi ng 18 Marines. Patay sila pagdating ng ganyang panahon. Itong post ni Senator Ping Lacson sa kanyang official Facebook page, ano? Sabi niya, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sabi niya, nananatiling bukas ang pintuan ng Senate Blue Ribbon Committee sa 18 ex-Marines na umano'y naghatid ng kickback sa ilang personalidad. Basta't ilapit nila ang testimonya nila sa katotohanan ayon sa Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Panel Chairman Ping Lacson. Sabi niya, hindi naman sarado ang pintuan ng Blue Ribbon Committee para dinggin sila. Pero, ayusin lang nila para hindi maging circus. Anong ibig sabihin niya sa ayusin? Di ko maintindihan. Ang nilalaman is, nag-deliver sila ng mga mali-malitang pera sa presidente down the line. Anong ayusin doon? Tanggalin ang pangalan ng 2, 3, 4, 5, ganun ba ang ayusin? Palagay ko, opinion ko lang ito baka palusot lang ito na talagang ayaw niya talagang dinggin ang testimonya ng 18 ex-Marines. Tignan natin ang nag-react ko. Ay, wala na pala. Hindi natin makita Makita mo sana dito, ilan ang tumatawa, ilan ang galit, ilan ang nag-like. Sabi dito, Ping Lacson can see the total number of reaction to this post. Wala na, takot na siyang makita ng taong bayan na tinatawanan lang ang kanyang mga post. Dito na tayo sa comments Tignan natin kung may positive comments bang para sa kanya. Tata, sabi, nataranta ka lang Lacson dahil isa ka sa nakatanggap ng maleta. Duterte supporters, hinihintay pa ang script.
Jess Olianes says the guard dog. Anthony Noble, okay na yung script nila kaya pwede na. Jonathan Sumagaysay, Blue Ribbon Comedy. Ralph Palma, tell it to the Marines. Toffee Borja, protect the bossing. Donsky Reyes, Ping, cover the crooks. Halos lahat ng comments dito negative sa kanya. Ito, Carlos Grande Magne, idol ko ito dati. Kaso, dala ng delikadesa, nagagawa niyang magbulag-bulagan. Sana mabasa mo ito, Senator Lacson. Ang daming ganitong comments. Kahit ako, idol ko dati itong Lacson na ito. Ngayon, wala na. Totally nawala. Senator Lacson, gising na po kayo. Hayaan ninyong ang katotohanan ang manaig. Mas gusto kong mababasa ang pangalan ninyo sa kasaysayan na bayani ng katotohanan kaysa tagapagtanggol ng mga magnanakaw. Sakit naman. Toji Itache, wala pang script. Ken Sagario, it takes time talaga gumawa ng script. Dapat plastado ang plan B hanggang plan Z. Michelle Tarayo, baka naman sir, para sa taong bayan, imbestigahan mo na ang 18 Marines para malaman ang buong katotohanan. Trono Chavez, ping-pong session suspended. Nakikita nyo sa Senado, pag naiipit na si Lacson, si Senator Soto, sinususpend niya ang session dahil naiipit na. Kita mo talaga yung tandem nilang dalawa, Soto-Ping. Salamat at nandyan si Senator Marcoleta. Sana naman yung ibang minority senators tulungan na nila si Marcoleta para mas marami yung nangungulit na imbestigahan. But anyway, naging passion na ito ni Senator Marcoleta na kailan natin imbestigahan. Ngayon, sa social media, sa obserbasyon ko, mga comments, mga reaction, talon-talo si Senator Lacson. Kaya ulitin ko, tinanggal niya na dito sa kanyang Facebook page yung makikita mo yung total number of laugh, angry, like, love emoji. Ayaw niyang ipakita sa taong bayan kasi alam niya negative sa kanya. Dati-dati, tinanggal din niya, pinili niya yung makapag-comments. Nung una, nakakapag-comment ako sa page niya. Later on, nawala. Ngayon, ibinalik. Kaya nga, mag-comment muna ako. Ang i-comment ko dito is, wala na akong tiwala sa iyo. Ano lang. Ngayon pa na patapos ng kanyang karir, inasabi niya magre-retire na siya sa 2031. Iba dapat sana yung ayusin niya na ngayon. Para pag alis niya, ang maalala ng taong bayan sa kanya maganda. Sample na lang, si late Congressman Akop. Ang ganda rin ng simula ng karir niya, halos parehas sila ni Lacson. As a police officer, maganda ang record. As a lawmaker, si late Congressman Akop, maganda naman nung simula. Nasira lang siya dahil sa Quadcom. Kaya nung bigla siyang pumanaw, anong nangyari? Nagsaya. Pinagtawanan siya ng taong bayan. First time na nangyari na may isang government official, lawmaker at that, na natutuwa ang taong bayan sa kanyang pagpanaw. So sana may pagkakataon pa si Senator Lacson na magising ba na makita niya yung ang daming nagbago, ang daming nasasayangan kay Senator Lacson, but I don't know, it's choice niya ito kung talagang okay, assessment ko lang ito, I might be wrong. Ayaw niyang imbestigahan. Ano lang siya, palusot lang siya yung sinasabi niya na
open ang pintuan ng Blue Ribbon? Wala. Kasi may kondisyon eh. Pero, ayusin nyo ang inyong mga testimonya. Anong ayusin doon?